So, ang binabanggit ni Abraham dito, yung Moises at ang propeta, prophet, yung Old Testament, yung Book of Moses is Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. And then yung prophet po ay two kinds of prophet, major prophet and minor prophets. Hanggang Malakay po yun. Ang binabanggit ni Abraham po rito ay ang Bible, yung Old Testament. Kaya sabi niya, datapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moises at ang mga propeta. Bayaan sila'y pakinggan nila. Ang sabi po sa 30 ay ganito, sinabi ng mayaman kay Abraham. Sinabi niya, hindi amang Abraham, datapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila ay magsisi. See? Magsisi. So hindi sila nagsisisi sa kanilang kasalanan. Walang pananampalataya itong mga to. Walang kwenta sa kanila ang salita ng Diyos. Ang sabi sa 31, at sinabi niya sa kaniya, kung di nila pakinggan si Moises at ang mga propeta, kung di nila papakinggan yung Old Testament o yung Biblia, ay di rin mga hihikayat kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Kung ihahalin tulad tayo, magbibigay tayo ng halimbawa, may isang patay na bumangon at mangangaral ng salita ng Diyos. Hindi rin papakinggan kung walang interes, kung walang pananampalataya. Kahit sa panahon naman natin ngayon eh. Sana mo sa maraming tao ngayon, sa mall. Dahil yung pleasure of the flesh, nandun. Sana maraming tao ngayon, sa mga sabungan. Yayain mong mag-Bible study. Hindi pupunta yan. Pero pag in-invite mo na magsugal, pag in-invite mo papunta sa tinatawag na sabungan, kahit hindi mo i-invite yan, pupunta yan. Pero pagdating sa banal na kasulatan, sa salita ng Diyos, walang kwenta po yan. Kaya sinabi niya mga Abraham, kahit ang isang patay magbangon, hindi rin nila papaniwalaan kung hindi nila papakinggan yung Biblia. Kasi wala kang pananampalataya. Dito pupunta yung kaluluwa ng mga namatay sa hadis ng pagdurusa. Paano hindi ka mapunta dito? Kailangan mo sumampalataya at mabautismuhan. Ang sabi ng Mark 16, verse 16. Ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Sino nagsabi niyan? Ang ating Panginoong Jesucristo. Siya ang nagmamay-ari ng buhay natin, tapos hindi natin paniwalaan. Hindi natin sinusunod. Kung yung magulang natin, inuutosan tayo, pag hindi natin sinusunod, gagalitan tayo. Halimbawa, anak, pakibalan mo nga ka ng toyo. Wait lang mami, nag-i-email pa ako eh. Pag hindi ka sumunod ng sumunod, hindi mo ba magagalit yung nani, yung mami natin? Siyempre magagalit. Baka nga mapalo pa tayo. Huwag natin hintayin na iparamdam o pipitikin tayo ng Diyos bago tayo sumunod. Mahirap ang sundin yung sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ng Diyos, 5:10 ng 5 1 John 5. Ang utos ng Diyos po ay hindi mabigat eh. 5:3 ng John, sapagkat ito ang pag-ibig sa Diyos na ating tuparin ang kanyang mga utos at ang kanyang utos ay hindi mabigat. So kung sumampalataya ka, yung faith at magpabautismo, mabigat ba to? Hindi po mabigat ito. Kaya ini-insist ng ating Panginoong Jesucristo na gawin mo ang bagay na ito dahil ayaw niya nga po na mapahamak
ang tao. Muli kong basahin yung sinasabi sa Mark 16 verse 16. Ganito ang sinabi. Ang sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Requirement siya para sa kaligtasan. Para mapunta ka sa hell, ang sabi sa Mark 16:16 pa rin, datapwat ang hindi sumampalataya, parurusahan. Nasaan yung mayaman? Nasa hadis na pagdurusa. Pinarurusahan na siya. Ayaw ng Diyos na mapakama po ang mga tao. Kaya nga po, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para tubusin tayo sa ating mga pagkakasala. Ito yung isang bagay na totoo na mangyayari kapag tayo ay namatay. Ano ba yung mangyayari kapag napunta ang tao sa impyerno? Ano sabi sa Matthew 13:42? Sila'y igagatong sa kala ng apoy. Kung matalsikan ka lang nung tinatawag na pag nagprito ka sobrang init or madampik ka doon sa oven, masagi yung ating kamay is napakainit. Ito, ikaw mismo yung igagatong doon, ilalagay ka sa loob. At sila'y igagatong sa kala ng apoy, diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng ngipin. Alam niyo yung pag naramdam ka ng sobrang sakit? Alam mo. Yung parang nagngangalit ng ngipin mo sa sakit. Sobrang sakit. Paano kayo di mapunta yan? Ang sabi ng ating Panginoon si Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one comes to my Father but by me. Bakit niya sinabi yun? Dahil ito ang gagawin mo. Ito yung requirements para sa kaligtasan. Sino man sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Sino nagsabi niyan? Ang ating Panginoong Kristo. Ito yung kahinatnan ng mga taong hindi sasampalataya. Revelation 9:6, at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Gustong-gusto mo nang mamatay dahil naghihirap ka. At sa mga araw na iyon ay hahanapin nila ng mga tao ang kamatayan. At sa anumang paraan, hindi nila masusumpungan na magnanasang mamatay ay hindi mamamatay sapagkat ang kamatayan ay tumakas sa kanila. Dahil everlasting po ito eh. Eternal condemnation. Yung mga tao hindi sumampalataya, hindi sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Tatlong bagay lang. Bakit namamatay ang tao? Dahil tinakda ng Diyos na makapangyarihan sa lahat para tayo maligtas. Sundin natin yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo na kailangan sumampalataya, mabautismuhan, maliligtas. Para hindi tayo mapunta sa impyerno, sundin natin kung ano ang nakalagay sa banal na kasulatan. Muli, salamat po sa inyong pakikinig sa umaga po ito at magandang umaga.